Yo, what's up mga boss? Ito ang dahilan kung bakit si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o Tatay Digong pa rin ang pinaka-the best president hanggang sa ngayon sa kasalukuyan mga boss. Dahil hindi ito nagawa ng mga dating Pangulo ng ating bansang Pilipinas o ng dating Aquino administration. Pinagbayad lang naman niya ang mga mayayamang negosyante sa ating bansang Pilipinas na halos 30 years o 3 dekada nang hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis o taxes sa ating bansang Pilipinas. Matapang niyang nilabanan sila mga boss, at kung sino sila ay ito yon mga boss. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera sa akin. Lucio Tan has almost billion, 30 billion. He has to pay. He has to pay. Umabot sa 7 bilyong halaga ng navigational fees at iba pang charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Lucio Tan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang ano dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo, gastusan ka raw ng destabilization. Ako mas mabuti, mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka, or tuloy. Dahil na rin sa tapang at seryosong pagpapatupad ng batas ng Pangulo, tumalima ang PAL at binayaran ng 6 na bilyong pisong utang sa pamahalaan na mula pa ng taong 1976 hanggang July 2017. Tanging si Pangulong Duterte lang ang presidente ng Pilipinas na nagawang pagbayarin si Tan sa halos 3 dekadang utang. Yumayaman kayo ng yumayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Itong Inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, birahin na, right, with all the righteousness and morality sa editorial. Yung pala kayo, pati yung EBS, mukhang pera kayo. So yon mga boss, malinaw. Mula 1976 hanggang July 2017 pa, at doon na nga nabayaran ni Lucio Tan ang kanyang utang, at hindi pala siya nagbabayad ng mga taxes mga boss. Almost 30 years na mga boss. So kung ating balikan mula 1976 mga boss, ay mayroon ng 6 na Pangulo bago si Rodrigo Roa Duterte. 1976 mga boss ay ito pa si Marcos Sr. ang presidente, hanggang sa sumunod ay si Cory Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Benigno Aquino, bago itong si Rodrigo Roa Duterte noong 2016 mga boss. So 2017 doon na nagbayad ng utang na halos 6 billion peso tax mga boss, na 30 years na palang hindi binabayaran ni Lucio Tan. Ito nga ang Philippine Airlines mga boss. So napaka habang panahon, kaya pala yung mga mayayamang politiko mga boss ay sumusuporta kung sino yung kanilang manok na tatakbo bilang presidente, at tinitiyak nilang manalo, para sakaling manalo ay di na nga sila makakabayad ng taxes dahil nga sa sumuporta sila sa Pangulo mga boss. So yan ang dahilan kung bakit hindi sila nagbabayad ng utang, at gaya ng sinabi ni Tatay Digong ay lalo silang yumayaman. Biruin mo, taxes ng Pilipinas na para sana sa mamamayang Pilipino ay binubulsa nila mga boss, at lalo nga silang yumayaman. Biruin mo, napakalaking pera, 6 billion na halos 30 years na hindi na binabayaran. So si Tatay Digong lang ang sumugpo dyan mga boss, at siya lang ang may lakas ng loob na dating mayor ng Davao City ay natakot sila mga boss, no, at nagbayad nga para sa kanilang mga taxes na matagal lang hindi binayaran. So ito yung mga nakakabilib at nakakatuwa na hindi natin malilimutan na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya naman
siya pa rin ang the best president hanggang ngayong future mga boss.